Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Unang-una, maraming salamat po sa inyong lahat. At palagi po tayong mag-iingat sa lahat pong bagay sa lahat na bagay kung ano man ang ginagawa natin. But anyway, wala na po akong maraming intro pa. At kahapon, habang nagbabike ako, meron kasi akong, yung cellphone ko nilalagay ko kasi sa bike. So habang nagbabike ako pauwi ng bahay, nanonood ako ng kung ano-anong mga videos. Napanood ko itong si Dr. Love, yung sa Kalingap ba. Alam mo, naawa ako sa kanya kasi pinalaya siya doon sa bahay na tinitirahan niya na galing daw yun sa sponsor. Alam mo, yan ang mahirap eh. Kaya, naisip ko kahapon, tama yung ginawa ni ano ba to? Ni Ruel Malalag. Tama yung ginawa ni Ruel Malalag na nung nakilala na siya bilang vlogger, humiwalay siya sa Kalingap. Nagsarili siya ng grupo. Kaya tingnan mo ngayon, nakapagpatayo siya ng sarili niyang bahay. Hindi ko naman pwedeng sabihin na galing sa sponsor yun kasi galing sa paghihirap niya sa pagbablog. Kaya na ito si Dr. Love, naawa ako guys. Oo. Kasi based doon sa napanood ko, binawi daw yung yung bahay ba galing sa mga sponsor. Binawi, pinalaya siya. Ay, oo, parang gano'n na nga. Kaysa naman daw kasuhan siya. So, mas pinili niyang umalis na lang doon sa bahay na tinitirhan niya. Maganda yung kanyang bahay. Ngayon, ang balak ni Dr. Love ay magtayo ng maliit na kubo-kubo kung saan siya pwedeng, halimbawa, makikiusap siya doon sa kakilala niya raw at magtatayo daw siya ng kubo-kubo. Ito pa lang si Dr. Love ay nag-resign sa trabaho para lang makapag-vlog kasama ng mga kalingap. At siguro nakilala ito lalo si Dr. Love dahil kay Idsi, yung kay Ido at saka kay yung kanyang kalab team. Doon siya lalong nakilala. Kasi ang nagpakilala yata dito kay sa lab team ni Edo ay si Dr. Love. So, kaya doon siguro nagsimula. At ngayon, pati si Dr. Love parang nakapagpatayo ng bahay sa pamamagitan ng mga sponsor. Yun, based lang doon sa mga napanood ko ba. Ngayon, dumating yung panahon na pinaalis siya. At ito nga, nag-iimpake na siya. At nandun pa nga si Kuya Bal. Actually, nandito siya guys. Panuorin po natin saglit. Pinalayas na kami. Yung iba Kaya naman ako po yung paglaban. Kaya nga diba sabi ko po sa dala kong alis kaysa naman. Dito, panuorin mo naman. Ano pa? Ano pa to? Patalastas pa guys. Patalas pa. So, minsan hindi ko ini-skip yung mga ini-skip yung mga patalastas kasi malaking tulong din yun sa mga vlogger, yung hindi mo pag-i-skip ng mga ads. Oo. Kaya yun. So ito guys, si Dr. Love, tingnan natin. Siya nagliligpit. Kawawa naman sa totoo lang. maraming gwapo sa Cebu. O kaya nga, kung halimbawa wala ka dito, nagliligpit ka. Ayun, grabe. Ito pala yung kwarto mo. Ay, nagliligpit-ligpit ka na pala. Nabalot na namin. Ano nga, pagkalit sa amin. Wala na, nagligpit ka na pala dito. Ang bihira. Tinatupin na namin. Paano si Biancy? Wala ka naman si Silip. Oh. Wala na. Oh. Pwede mabuksanin ko yun. Pwede. Goodbye. It's it. Wala. Maghanap ako ng paraan na makapagpatayo siguro dyan sa mga gilid dyan. Ha? May nagpagawa. Kaibigan ko naman yung may-ari ng lote dyan. Pwede kong pakiusapan kahit pansamantala para bantayan lang yung
Saan? Diyan sa likod. Saan? Matayo ka dyan? Eh, akala ko may bahay kayo. Dyan? Oo. Ang tuwing nandito ako sa gabi, diyan ako matutulog. Ay, oh. Diyan ako matutulog sa likod. Tapos si Mrs. Silab, Sila doon sa bahay. ano sa boarding house niya, inakilahan. Ngayon, balak mo dyan sa ano? Diyan dito. Sa likod ng padali-padi. Diyan. Diyan, likod na yan. Para kang pulubi dyan. Okay lang po yan. Basta ang mahalaga papatayin mo yung isip. Grabe nangyari sa'yo. Ano po yan? Mayaman yung taga Cebu yan. Mula sa mag-aaral magandang bahay, tapos titira ka sa tabing ano na? Tabing bakod, Labiansi. Ganun talaga ang buhay ko yan kasi hindi natin masabi na hindi man na natin masabi sa palaran. Nag-i-expect lang tayo ng malaking mataas ang expectation ko sa sarili ko. Nakakala ko magiging permanente na kayo rito. Pero sa isang saglit tayo lang iglap ko yan. 5 buwan pa lang ko yan. Pinalayas na kami kaya. Yung iba eh, Kaya naman ako kuya magpaglaban. Kaya nga di ba sabi ko pusa na lang akong alis. Kaysa naman makasuhan ako. Iniiwasan ko. Iniiwas ko sarili ko sa kaso at ayaw ko ng problema. tama. Kaysa kaya ang ginawa namin. Pusa na lang talaga kami. Aalis. Sayang yung bahay mo na ito. Sayang ako kuya eh. Akala ko ba guys, matagal ka rito titira. Pala eh. Doon sa naging usapan niya namin, nag-expect ako ng maganda. Kasi sabi ni boss, diyan kasi sa kwarto niya, yung sa kwarto niya, lifetime yan, walang sino magpapalayas. Pero wala din, napunta din ako sa wala. Sana naman eh, kahit na paano matulungan kaya pag-alis mo rito. Sana nga po kuya, kung kasi plano ko talaga, bumili na lang ng lupa. Kasi mahirap ng palagi pumapahan. Isa pa problema ko kasi nandito na yung pamilya ko dito ng anak ko. Kaya nga, Ayaw nang umalis dito yung anak ko. Siyempre, talagang taga-dait na kami kuya. So, plano ko talaga bibili na ng lupa. ano sabi ng anak mo na nalaman na ganito nangyari? Nalungkot, naiyak din siya sa nangyari dahil hindi man niya akalain na So ayun guys, 'di ba, nakakalungkot. 5 buwan pa lang sila diyan sa bahay nila, bigla silang pinaalis. Ito kasi guys, yung napakahirap kapag yung hindi talaga galing sa iyo yung bahay. Hindi talaga ikaw yung nagpatayo. Ibig kong sabihin, hindi galing sa iyo yung perang ipinatayo mo ng bahay. Ito yung mahirap sa mga ganito. Yung bang papatirahin ka, may maganda kayong usapan at bigla tapos mayroon, minsan kasi dumarating din sa isang tao yung parang siguro isip-isip, minsan kasi guys kapag yung nakikita mo ng maganda yung kalagayan nung isang bagay, yung isang halimbawa katulad ni Dr. Lab, maganda yung kanyang bahay, tapos minsan hindi talaga nawawala yung mga ganitong mga pangyayari sa atin. Kaya ang mas maganda niyan para sa'yo, Dr. Lab, mag-vlog ka, huwag kang umasa sa iba. Yung pera mo, ipunin mo, magpatayo ka ng kahit maliit na bahay. O kahit maliit lang, ipa-up and down mo yan, kahit mga 40 square meter na lupa, ipa-up and down mo yan, unti-unti. Oo, tapos ikaw mismo yung bumili ng lupa, nasa pangalan sa'yo, lahat-lahat. So, yan ang, sa tingin ko, mas maganda yung ganyang gawin mo. Yung bang magpatayo ka ng sarili mong bahay, galing sa pinaghirapan mo talaga, mag-vlog ka. 4 years ka na rin sa Kalingap. Oo. Naging panatag ka dahil sa, dahil sa pinag-usapan yung maganda, natitira ka dyan habang buhay. Pero, ayan nga, isang iglap, sabi mo nga, isang iglap lang nawala na. So, kaya ngayon pa lang, Dr. Lab, mag-isip ka, mag-ipon ka ng pera, maghanap ka ng lupa na maliit na kaya mong bayaran o kaya mong bilhin, patayuan mo una kubo-kubo. Kasi alam mo, Dr. Lab, kahit kubo-kubo lang ang tirahan mo, kapag sarili mo, panatag ka pa rin kaysa doon sa nakatira ka nga sa magandang bahay pero hindi naman galing sa iyo yung pera. Kaya tingnan mo ang nangyari sa iyo ngayon, bigla ka na lang pinaalis at wala kang magagawa dahil siyempre umiiwas ka rin sa problema
At lalong-lalo na pwede kang kasuhan doon dahil hindi naman yata ikaw ang nakapangalan sa bahay na yon. Kaya ayun, baka yung nagbigay sa iyo ng pera may ibang plano. So pero mayroon ako guys nabasa na ibibigay yata yan kay ibibigay yata yan kay Beyonce, yung bahay na yan. Mayroon lang akong napanood na gano'n na ibibigay daw kay Beyonce yung bahay na yan. Pero sa tingin ko naman, mabait si Beyonce eh. Sa tingin ko naman, hindi niya yan tatanggapin. Oo, yung bahay na yan. Tsaka, katulad ng mga tinitirahan nila Beyonce, kung ako, mapapanood ko ang naging nangyari kay Dr. Love, hindi rin ako mapapanatag. Malay mo, balang araw, bawiin din sa akin yung Kaya ngayon pa lang, kung ako kay Beyonce, ngayon pa lang, magpapatayo ako ng sarili kong bahay. Yung total, mag-vlog siya, marami na siyang naipon na pera, nag-model siya sa ewan ko kung saan siya nag-model, halimbawa. So, kung ako sa kanya, magpatayo ako ng ng bahay na sarili ko talagang pera na hindi galing sa sponsor. Ano man, para wala na rin masabi yung mga tao, halimbawa. Mas maganda kasi guys kapag sarili mo talaga yung bahay. Kahit kubo-kubo lang, basta sarili mong pera, nasa pangalan mo yung lupa at ikaw mismo ang nagpagawa ng bahay. Katulad ng ginawa ni Ruel Malalag. So ganun guys ang dapat gawin ni Dr. Love. So anyway guys, naawa lang ako talaga kay Dr. Love, lalong-lalo na at nakikita rin natin na hindi na siya pabata, patanda na rin siya. So yun na lang. Malaki pa ang pagkakataon na makaipon siya. Mag-vlog siya, tuloy-tuloy lang. So, ang iba nga dyan, walang kapaguran sa pagbablog para makaipon lang. Oo guys, ang dami ngayon ng mga vlogger na nababago yung kanilang buhay sa sarili nilang pagbablog. So, dapat, Dr. Love, gawin mo yung mga ganun. Oo. Gawin mo yung mga ganun, tsaka kung maaari lang, wag ka nang tumanggap ng mga sponsor. Kasi mas masarap talaga kapag sarili mo talagang pera kaysa yung tumatanggap ka ng mga galing sa mga sponsor. Siyempre, hindi natin maaalis yung ibang maraming nagsasabi na ayan, katulad niyan, mayroon akong nababasa na nakakarma ka na nga raw. Pero para sa akin, hindi naman karma yung mga ganyan. Talagang dumarating talaga yan sa buhay ng isang tao. So anyway guys, hanggang dito na lang po ang aking video. At iniimbitahan ko kayo na i-subscribe ang aking channel. At pakipindot nyo po ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Talagang naawa ako kay Dr. Love kasi siyempre, bigla-bigla yung pagpapaalis sa kanya, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon or warning ba, or notice ba na, sige, aalis ka dito, after 1 year, umalis ka na dito. Siyempre, kahit papaano nakapaghanda yung tao, hindi yung pabigla-bigla na lang napapalayasin ka. So, yun guys, naawa lang ako talaga kay Dr. Love. So, anyway guys, hanggang dito na lang muna ang aking video, ang aking vlog. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.